Sa ngayon mga DDS vlogger sa niya na walang tigil na sinisiraan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. So as a result niyan, magagalit yung mga Marcos loyalist, the supporters of the President. So tama po. At pati yung mga taga Bicol region po, yung mga Dilawan po, umanib na sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Nakita po ng mga Dilawan, maganda naman pala yung pamamalakad niya ng Batang Marcos. Diba? Kasi galit sila sa tatay. Damay si President Bongbong Marcos. Pero nang makita mga kababayan ng mga Dilawan, mas malala pa niya talaga yung mga Duterte kaysa sa Batang Marcos. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum Whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Paano niya yan, Mr. Maravillas? Si Inday, mataas pa rin yung satisfaction and trust rating sa survey ng Tangere. Yan ang sabi po dito, mga kababayan, sa latest na balita ng Manila Bulletin. May marami pa rin nagtitiwala kay Inday. Pero pa, sabi dito sa balita, habang siya pa rin yung pinakang mataas na trust and satisfaction ratings po, nag-i-spaghetting pababa na po yung kanyang ratings. Samantalang yung ating Pangulong Bongbong Marcos, nag-i-spaghetting pataas, pati si Martin. Yan ang sabi rito po sa balita. Ayan po, Tangere May 2024 survey. BP Sara still highest rated government official despite declines in trust satisfaction ratings. Palinaw po mga kababayan na nag-spaghetting pababa. Spaghetting pababa, pababa ng pababa. Yung sa ating Pangulong Bongbong Marcos at saka kay Martin Romualdez, spaghetting pataas, pataas ng pataas. Pero anya Mr. Maravillas, makaduda pa nga. Dapat nga yung ratings ni Inday, sad-sad na. Yun nga po, mga kababayan. Pero anyway, ayan natin ganyan. Malayo pa man po, 4 years pa man po ang 2028 presidential election. Malamang next year po, sad-sad na yan. Tama? Lalo pag humiwalay na po si Inday sa administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga po hindi pa humihiwalay. Pag huminiwalay siya, bubulusok na yan mga kababayan yung ratings ni Inday na parang yung ratings ni dating Vice President Jojo Binay noon. Talo. Ikaw talaga niya, Mr. Maravillas. Yan po ang magiging direksyon niyan. May mga indications na po. Ngayon ang sabi rito, pabagsak yung ratings mga kababayan ni Inday sa survey, latest survey ng Tangere. So sabi dyan, at a glance, Vice President Duterte received a satisfaction rating of 52% and a trust rating of 60% ngayong Mayo 2022 to 2025 survey. So pinakang latest po ito. Tangere observed a notable increase in President Marcos satisfaction ratings. So tumaas yung sa ating Pangulong Bongbong 43%, which was evident across almost all age groups, income classes, and regions, except for Mindanao, particularly the Davao region in northern Mindanao, where dissatisfaction is highest. Siyempre, lugar yon mga kababayan ni Maudigs. Baluarte yung Davao region. So sabi dito mga kababayan sa balita, Tangere noted that the Vice President experienced a 2% decrease sa kanyang satisfaction rating and a 4% decline sa kanyang trust rating from March to May. So, unti-unti na pong nagigising, mga kababayan, yung ating mga mamamayang Filipino. Kaya, palubog na yung bangka. Pabagsak ng pabagsak po. Kahit doon sa mga surveys ng iba pang mga survey companies, ganun din po.
So ang suporta mga kababayan, sabi dito sa survey, mula sa ang suporta sa kanya kay Inday po, significant support from Mindanao with a trust rating of 66%. Tapos yung satisfaction ratings niya 63%, the highest across regions. Sa Mindanao siya mga kababayan nakakuha ng suporta. Meanwhile, bumagsak yung ratings ni Inday mga kababayan, the highest recorded dissatisfaction and distrust. Yan po. Sa Northern Luzon, lugar ng ating Pangulong Bongbong Marcos, yung mga Marcos loyalist. Central Luzon, Southern Luzon at saka sa Bicol region, recorded the highest levels of dissatisfaction and distrust for Vice President Duterte. Mati na, tama yung analysis po ni Larry Gadon na si Inday niya ang magpapatalo kay Inday yung kanyang tatay. Sa ngayon mga DDS vloggers niya na walang tigil na sinisiraan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. So as a result niyan, magagalit yung mga Marcos loyalists, the supporters of the President. So tama po. At pati yung mga taga Bicol region po, yung mga dilawan po, umanib na sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Nakita po ng mga dilawan, maganda naman pala yung pamamalakad niya ng Batang Marcos. Diba? Kasi galit sila sa tatay. Damay si President Bongbong Marcos. Pero nang makita mga kababayan ng mga dilawan, mas malala pa niya talaga yung mga Duterte kaysa sa Batang Marcos. Yung mga dilawan po, sumusuporta na ngayon, lalo dito po sa issue ng West Philippine Sea. So makikita ninyo yung pananaw ng mga dilawan. Kasama dyan si dating Senior Associate Justice Antonio Carpio. Kahit nga po si Narisa at saka si Laila de Lima po. Si Leni Robredo, tahimik po. Pati sa issue ng human rights. Hindi na sila nag-iingay mga kababayan ngayon. Kasi nakita nila yung war on drugs ng ating Pangulong Bongbong Marcos, may pagrespeto sa human rights. Yan po mga kababayan. Yung latest result ng survey, pumapangatlo na mga kababayan si Martin Romualdez. Palapit ng palapit, pataas ng pataas si Martin Romualdez. Kung makikita ninyo, malaki yung pag-asa ni Martin. Tingin ko mga kababayan, si Martin Romualdez ang babasbasa ng ating Pangulong Bongbong Marcos pagdating ng 2028 presidential elections. Sanggang dikit po, siya yung laging kasama. Kahit dito sa Bagong Pilipinas, Servisyo Fair po, laging ang kasama ni President Bongbong Marcos, si Martin. Pati po sa mga state visits niya, ngayon nga po, doon sa Brunei Darussalam, kasama si Martin Romualdez, saka sa Singapore, kahit saan po magpunta yung ating Pangulo. O diba? Kita ninyo, sabi dyan, PBBM satisfaction, trust ratings improve. So pataas po, pabagsak si Inday, pataas yung ating Pangulong Bongbong Marcos. During the same survey period, Tangere observed a notable increase in President Marcos' satisfaction rating, 43%, which was evident across almost all age groups, income classes, and regions, except doon sa Mindanao siyempre. Lalo na sa Davao region at saka sa Northern Mindanao, kung saan doon ang pinakang mataas na dissatisfaction ratings ng ating Pangulo. Baluarte po ng mga Duterte, yung mga tao doon, na brainwash na po. Basta sila, Duterte sila. Hindi mo man masisisi. Siyempre, proud sila na galing sa kanilang lugar. Para din dito sa Bicol, kay Leni Robredo. Dito si Leni panalo. Pero dito ngayon, tumaas yung approval ratings mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong sa Bicol. Kasi hindi niya pinabayaan po yung Bicol. So sabi diyan, in his final term as Senate President, Tangere said, Juan Miguel Zubiri saw a marginal 1% increase in both his satisfaction and trust ratings. 43% at saka 54%.
However, sabi diyan, yung dissatisfaction tumaas by 7%, while distrust increased by 2% during the same period. 51% ng mga respondents attributed the former Senate President's ouster to the proposed economic charter change or amendments to the economic provisions ng 1987 Constitution. Tangeri also found that 59% ng mga respondents trust that Senator Francis Escudero can fulfill his new role as the new Senate President. So mataas din mga kababayan. Ito na po. Meanwhile, Tangere said Speaker Martin Romualdez experienced notable improvements in satisfaction ratings. Ayan 43% in trust rating, 54% in May, with 2% increase in both compared to March. Kita ninyo? Si Inday po, pabagsak. Si Martin po, pataas. So anong ibig sabihin yan, mga kababayan? Malayo pa po. Malamang tuloy-tuloy ang pagbagsak ng ratings po ni Inday at malamang tuloy-tuloy. Sustain po. Slowly but surely po, pataas ng pataas yung ratings po ni Martin. Mag-iyakan yan, Mr. Maravillas, pag dating ng oras yung mga didiin. Ituloy lang ninyo yung atake. Tuloy-tuloy lang ang paninira, yung maisog. Ituloy-tuloy lang ninyo. Siraan na ninyo ng siraan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Idamay ninyo sa paninira sa maisog. Yun naman talaga po ang ginagawa si Martin Romualdez. Kasi you will be doing a great favor sa Marcos Romualdez sa tandem. So sabi diyan, the increase in his ratings, referring to Martin Romualdez, was particularly pronounced in the Northern Luzon, Central Luzon, and Eastern Visayas regions. However, among Mindanao respondents and the upper and middle class income classes, distrust and dissatisfaction levels were relatively higher. Anyway, yung majority man po ng mga congressmen sa Mindanao po, sumusuporta po kay Speaker Martin Romualdez. Lagi pong kasama doon sa bagong Pilipinas Servicio Fair. Almost lahat mga kababayan ng mga congressman kasama po ni Martin Romualdez. Pag ganon, pati mga local officials, yung mga congressmen, gobernador, mayor po, sila yung may command ng votes. Pag minanduan yan, mga kababayan, yung mga botante, di ba? Buong Pilipinas yan, mga kababayan. May super majority po si Martin Romualdez. Rimati na. Tama po yung ating mga analysis. Malayo pa po. 4 years pa yung 2028 election. Marami pang magaganap. O ngayon, idagdag ko na lang po itong isa pang controversy. During the administration po ni Mau Diggs, may sumingaw na naman pong baho. Another formally, mga kababayan ito. Ayan po. Sabi diyan, Solons want to unravel this PhilHealth controversy from Duterte administration. Malaking pera po naman yung involto. 15.5 billion advance payment na ginawa, mga kababayan, ng Philippine Health Insurance Corporation or PhilHealth to hospitals under its controversial interim reimbursement mechanism or IRM program. So both the minority at saka yung mga majority congressmen, gusto nila itong halukayin po. Para niya, Mr. Maravillas, sunod-sunod na. Sunod-sunod na po yung investigasyon na ginagawa ng Congress sa mga kapalpakan na ginawa ng previous administration po. So sabi dyan, during Wednesday's oversight hearing of the House Committee on Appropriations, House members aired their concerns over the legality and transparency of the IRM program which was implemented during the previous Duterte administration. Gabriela Party List Representative Arlene Brosas, a House Assistant Minority Leader, raised critical questions about the IRM
a system that advanced 15.5 billion pesos in funds to private and government hospitals during the Bidco pandemonium. So, nagpapa-imbestiga po, mga militant congressmen. So, malayo man pong isisi ito sa ating Pangulong Bongbong. Yung mga militant congressmen po, mga makabayan black po, may sarili silang prinsipyo. Hindi mo yan madiktahan. Tama? Baga kasi isisi naman ng mga DDS na ginigipitan niya yung previous administration. Itanong ninyo sa minority. So sabi dyan, ang aligasyon na niya ay 15.5 billion na binulsa umano ng PhilHealth officials through fraudulent schemes. Pinautang sa mga negosyante and hospital owners itong budget na ito para sana sa emergency fund para sa mga natural disasters. Meron na rin ba na naging liable? Baka maaari na nating makuha ang report nila, sabi po ni Brosas. The IRM controversy happened in PhilHealth during the previous administrations of former President Rodrigo Duterte. Brosas, member of the Makabayan Black, chided the PhilHealth officials for being unable to answer her questions on the program. Dapat anya may institutional memory ang ating PhilHealth. Diba? Kaya nga natin sila pinapatawag kasi gusto naman natin itahi ang mga nangyari noong nakaraan hanggang ngayon. Meanwhile, si House Deputy Majority Leader at saka Iloilo 1st District Representative Janet Garin questioned the legality ng paggamit nitong PhilHealth Fund as capital for private and government hospitals. She noted that these were not government funds anya, but rather the contributions ng mga members. Ang ginawaan niya noong nakarang administrasyon, ginamit ang pera ng PhilHealth. Ang pera niya ng PhilHealth, hindi yan pondo ng gobyerno, sabi po ni Garin. Pondoan niya yan ng mga members kasi isa siyang insurance mechanism. So, ipapatawag mga kababayan yung current and previous officials po ng PhilHealth. Ang sabi, yung PhilHealth President at saka Chief Executive Officer during the Duterte administration at nang i-implement po itong programa ay si Ricardo Morales, isa pong retired Army General. So, magkakaalaman na naman mga kababayan. Kakalkalin po ng committee sa Kongreso itong sinasabing 15.5 billion pesos na pondong in advance po dito sa mga pribado in government hospitals na dapat po hindi man po yun ginamit kasi pondo po yun ng mga members ng PhilHealth. Ganon mga kababayan. Malamangan niya Mr. Maravillas, may mga kumita na naman dyan. Halangan man pong wala. So may susubaybayan na naman tayo po na isang congressional inquiry. Labo-laboan niya Mr. Maravillas ang investigasyon ng Congress ngayon. Yung human rights violations niya during the war on drugs, iniimbestigahan. Yung secret deal sa China, iniimbestigahan. Marami pa yan mga kababayan. Naka-line up na yan mga kababayan. Kasi dapat talaga na may managot. Tama po? Tulad ng nangyari po sa Farmally. Ayan man lang po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.